balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ito na, second half na. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito, Joel Aksamana. Doon, Jonathan De Cruz. Mukhang pero may tinatanggap na tawag na mukhang saan galing yung signal na yun. Baka galing doon sa Maynila or what. You know, baka. Pero ano po ba isa pa sa mga kailangang atupagin daw? Dahil sa El Nino, rice production, over the weekend, ang si President Marcos at saka itong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nagpunta po dyan sa Pampanga. At merong silang event dyan. May kinalaman po sa National Rice Program ng Department of Agriculture. So nagpunta sila dyan sa Pampanga. Gustong, siguro to nagsimula lang sa Pampanga, iba-ibang region pupuntahan yan. Okay? Namigay po ng mga farm inputs and equipment. Mga 22 million Rice seeds, fertilizer vouchers. Rice dressers. Yan. Po. So parang Pampanga first stop lang yan. Then nagpunta Yes, it's all over the country. Nagpunta na sila sa sa Mindanao. Sa Mindanao. Yan, Tapos na yung Mindanao. Tapos na, yes. Kasi po, meron kasi, kumbaga ito parang cheer rally. Gusto mong mahikayat lahat ng magsasaka to do their best para gumanda ang ating, kasi nga, This is good. under yung paborito po ni Jonathan na si Dar. Nalugmo ang ang Ay, dating secretary si paborito secretary. Chalex. 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 the second. The second. Chalex the second. Ito ngayon, Chalex, the third na to. Ang original yung sa Yun sa health. sa health. Kasi po, ang estado ngayon ng mga magsasaka, parang kwan sila, kumbaga shell shock. Kumbaga, natulala ka sa hirap ng inabot noon. Di ba? Na hindi sila inaatupag. Ngayon? Ngayon, National Rice Program, 31 billion daw po ang Nakalaan dyan. Yes. Maganda ba yon? Mga Actually, matagal nang mayroong ganyang kalaki na National Rice Program. Kaya nga nagsasabi siya, ano nangyari? Sa laki ng budget, bakit wala nangyayari? Bakit walang nangyayari? 31 billion. Di Nabubulsa ba yan? Hindi naman siguro. Well, Kasama kasi yan po sa port. oo, kasama yun. Yung mga pidap-pidap nun, Noon, dyan galing eh. At saka hindi naman nagkamali, pero baka naman ginawa talaga nila. Yung mga traktora na binibigay sa rice farmer, Hindi ka nagagamit pa. yung mga malalaki. Malalaki. Mga combine. Pang-Iowa. Pang-Iowa. Galing Pang mais. hindi ka Mga malalaki na mga agrarian reform. Ang unahin daw po ay yung irrigation. Yes. Yan. Maganda yan. Importante Although yan. kasi ang irrigation Sa El Niño. natin, hindi na po nadagdagan. Ang problema, yung dati na may irrigation, Nasisira. kailangan kumpunihin. Kumpunuhin, tama. Yan, unahin daw yan. Kung maaari sana, i-expand. Unahin ho ninyo, sir, tama. Kumpunuhin kasi marami na dyan ang hindi na pwedeng gamit. Tapos yung mga Naging real estate. may red line sana. Yung pagko-convert ninyo ng irrigated lands, hanggang dito na lang. Tama na yan. Tama na. Ingat kayo, mayroong sinasabi, we do not convert farmland into real estate. Anong ginagawa nyo doon sa farmland? Ginagawa nilang wetlands. Uy, by the way, nabanggit ko lang yan kasi hindi ako nakapunta. May imbitasyon ako noon. Si Senator Cynthia Villar, in-inaugurate nila yung wetlands sa may Cavite. Saan doon? Yung reclaim area. Hindi. Hindi wetlands yun. Hindi reclaimed. Medyo wetlands to para magkaroon ng yung Ecosystem daw. Oo, doon Saan pa yun? yung mga Meron pa bang wetlands sa Cavite? Malapit sa Covlandia yata yung dating Coblanja? Kasi ang kasama niya yung si Congressman Olivares eh. So Parañaque. Ay, wala. Sa Parañaque area? Wala rin yun. Paranaque yun, hindi Cavite. Hindi Cavite, Parañaque area.
Yung sinasabi nila wetlands na yan, reclaim area po yan. Na gagawin sana yan real estate. Hindi na. Napabayaan. So, nakatiwangwang lang ganyan. Ang mga ibon, syempre, available yan, napupuntahan doon ng ibon. Lalagyan daw nila ng mga viewing deck. Dahil po commercial napupuntahan areas. yung mga ibon, yung mga bird watchers, may isinubo through a compare of mine. May isinubong executive order na gawing ano yan, sanctuary. Yun, sanctuary. Bird sanctuary. Bird sanctuary. Hindi naman po siya natural na bird sanctuary. Manufactured. Hindi. At na-issue yung executive order. As a matter of fact, nagkaroon ng problema dyan dahil sinasabi ng mga airline sa aeroplano. Ay, Flight path. Flight path baka yan eh. tamaan yung mga makina Yung ng bird aeroplano. kill po. Delikado pa Yung rin. mga jet kasi, humihigop ng hangin yan. Hangin yan, oo. Kung maraming ibon at pumasok doon, Patay. masisira po yung engine. Kung disgrasya pa pala mangyayari. Yun po, takot na takot ang mga piloto dyan. O tapos gagawin yung bird sanctuary. Ano ba yan? Pinag-iisip. Asa na science-based ng DNR? In-inaugurate last week so hindi nga ako nakapunta. Ayun. Yeah. Puntahan yan, okay. Hindi, tsaka pre-empt nila, So, that's one way to Hindi science. to atone for your sins. Converting irrigated land. hindi, tsaka ano yan, it is in violation of a Supreme Court ruling already. Really? Tapos na yun eh. Yun yung 3 islands ng panahon ni na FBR eh. Oo. Yun yung area na yun. Panalo ng ang San Miguel doon. Doon sa 3 islands na yan, pinag-awayan yan tungkol sa reclamation ng panahon ni Ito ba yung FBR. PEA Amari? Yes. Ganyan. Okay. Eh, ba't Ang dami ng kumita dyan. Oo, Eh, ba't remember Ang that. dami ng politikong kumita. Ngayon, mag-aaway-away. Pinagpasapasahan na nga po yun. Ano yan? Pati nga Supreme Court kumita. Hindi naman. Naman. Nag-ruling. Meron lang. Nag-ruling lang. Nag-ruling na. Tungkol dyan. Tapos ngayon yan ang Yung irrigation daw, asikasuhin ng 31 billion. Pero mas malapit sa puso. Kasi hindi naman lahat ng farmers may irrigation. Yung post-harvest facilities. Bakit mahalaga yan? Dahil yung Nabubulok po eh. nabubulok yung ating mga... Ayaw na nila magtanim. nabubulok o kaya, yan sa Pampanga, kailangan mo ng... Yung nawawala, yung tawag nila. Kailangan mo ng Wastage. Yung wastage mo. Diyan mo sa... invest Kalsada. mo sa kalsada. Kalye. Kalsada mo nila. Drying facility mo, kalsada. Pwede ba yun? Di, ang dami na wala. Mahangin lang ng konti yun. Wala na yun. Madaanan ng sasakyan. Mga ganong klase. Build pa man din yun. Malalawak na highway. At ito daw, yung Rice Competitiveness Enhancement. Oo. 10 billion naman, on top of the 31 billion. 10 billion naman daw manggagaling dyan. Ito po yung Rice tarification. nalilikom ng gobyerno sa imported rice, yung tariff. At supposedly, yung pera na yan, theoretically, gagamitin yan for rice farmers. Pero ang sinasabi po ng FFF, Federation of Free Farmers, ang laki daw nang nawawala dyan sa tariff. Umaabot sa 7.5 billion a year. Conservative estimate. Okay. Dahil po sa tinatawag na technical smuggling. Yung technical smuggling, magbabayad ka pa rin ng buwis, pero napakababa na. Kasi ang bright idea po na Senado noon, lagyan ng mga tiers yung tariff. Magandang bigas, taas ng tariff, yung basag, napakababa ng tariff. Di lahat, i-declare, basag sila. Oo. hindi ba, basagulo, inaanap nito eh. Di ba pag naggawa ka ng mga ganyan, na Tier. di siyempre. Di lahat doon nagpunta. Kaya raw po, ang nakukolekta, short by 7.5 billion pesos Hindi a year. nakukuha sa honesty system yan, Honest nga sila, pupunta nga sila sa basag eh.
Yung kanilang pinapakita, hindi mo naman tinitignan lahat. Ang pinapakita nilang sample, ito, basag. Ito basag eh. Kaya nga kung may history tayo ng ganyan, Bakit natin? yung pong 5 million tons na kinontrata ng presidente sa Vietnam para makasiguro tayo na meron tayong kakanin kahit magkaroon ng El Nino. Kaya nagpunta sa Vietnam yan. Oo. Kunwari pa yung DFA tungkol sa South China Sea and everything. Napag-usapan yun, pero ang main Pero talaga. talagang target, yung bigas. Kaya mabuti ito. Record high po ang presyo ng bigas in the world market. Sa tayo pupulutin niya? Kaya maganda ito sinasabi nila. B2B platform rice trade, tama ito. Ano ibig sabihin ng B2B? Business to business. Business to business. Okay. Ngayon, para mag-umpisa tayo ng maganda Businessman sa dyan. Vietnam? Tsaka businessman dito. Businessman dito. Hindi, ang kausap doon, government. Yes. Ang ginawa lang ng presidente, mag-allocate ang Vietnamese government ng so many millions of rice annually. At bahala pero na tayo yung mag-negotiate. pero yung implementation niyan ibibigay nga sa mga Hindi nga, trader. hindi doon sa B2B na yun, kasama yung smuggler. Yun na nga sinasabi ko. Okay, para Businessman din yun eh. para hindi tayo nagkakagulo tungkol diyan. Identified namin kung sino yung mga papasok diyan at pangalawa, Dapat merong record. may record, Kung maganda track record mo, pwede ka. pwede ka. Pag medyo baboy ka, Hindi ka pwede. ah, At the same time, parang Conrad, ito yung sinasabi mo, walang basagan ng ulo. Wala. wala. Pag sumama ka rito, magbayad ka ng totoo. Hindi yung mga ititier mo, hindi yan, hindi ka kasama. Dideclare mo, basag. Wala. Galing nga sa Vietnam yan eh. Paano mo Sasabi, First binasag. class nga lahat ng binibenta niyan. Wala yon. Yan ang sana mapag-ayusan ng mabuti. So, ang pag-asa po natin to fight inflation ay yung gumanda ulit ang ating agriculture. Iyan alam mo ba yung San Miguel, pare? Yung kanilang bakanting lote sa likod ng kanila, may compound dyan San Miguel dito. Dito, sa Ortigas. Yung likod, ginawa nila ng urban garden. At pinag-aralan ng kanilang mga agronomists and everything, yung technique. At gusto nila ipakalat yan. Kung paano gawin yan. Yung seeds, etc. lahat. Seeds, urban, maski sa paso, pwede, mga ganon, hydroponics, mga ganon. Yan po, pag-asa natin yan para sa Dito. pagkain. Para hindi yung mga nakatiwangwang dyan Diyan sa opisina nila, sa San Miguel. Sa likod. HQ, Sa likod. may ganun ba yun? Ganda, pare. Kasi nakikita ko lang yung harapan eh. Pwede nga tayo pumunta doon, mamitas tayo. Yung sila maring Jane Llanes, yung nagpatanim yun doon. Hindi, pwede sila Hindi, mamitas. Didilig-dilig. meron silang mga naka-assign. May naka-assign. Tapos meron mga volunteers. Mga empleyado. But the thing is, science-based ang ginamit nila. Meron mga agronomist, meron talagang... Galing. At saka pwede kang mamitas doon kung gusto mo. Meron sila eh. Baka Sili, naman yung bawal, mga- pare. Hindi, magpaalam tayo. Siyempre, magpapaalam tayo. Ang Maganda. problema po natin, hunger. Maganda. Lalahanin natin yan. Maraming yung survey na sinabi ng Okta, 70% ng ating mga kababayan, nag-aalala kung kakain pa sila o hindi. Ngayong taon na to, kasi nga yan, El Nino, mahal, inflation. Yan. How do we solve this? We have to produce more Yes. food. Not, That's the only way. not import more. Ha? Produce more. Hindi, kailangan daw import, sabi no. Diyan nga ako kinakabahan eh. Diyan sa importation na yan. Tapos ito, maganda na sana yung B2B platform ayusin. Ang gusto pala mag-implement nito, rice to rice, Department of Trade and Industry. Parang Ay, lagot. Ay, Bakit sila? Kaya nga eh. trade eh. Ang mag-i-implement Nung rice to rice nung kinuhang kontrata ng presidente ng presidente. ay si Chalex. Oo, patay tayo dito. Ay, nako, hindi ata kasama sa bagong Pilipinas yan. Nag-aandar yan. Ganun. Pare, puro press release ang abuti natin yan. Si Presidente, bagong Pilipinas na nga, siya mismo pupunta doon. Nagbigay na siya ng seeds, nagbigay ng fertilizer, nagbigay ng threshers at lahat. Oo. Yan ang talaga. Sa Candaba? Sa Candaba mismo. Ay, meron po silang warehouse. warehouse na mechanical dryer. Yan, Ibinigay. Mura lang 5 million. Mura yun. Mura yun. Ilang region yan, sabihin mo? Natig pa 5 million. Konti lang, 14 lang yan eh. Kung hindi pa rice producing lahat yun. Mechanical dryer warehouse.
Working capital din daw. Yan, Sila. Yung cooperative. Para hindi na kayo anin dyan ng 5-6. Tapos rice seeds, so 5-6. Pero yung mechanical dryer, type ko yun. Ganda yun. Kasi po yung technology yan eh. Oriented dyan. Treasure lahat. Oo. Siguraduhin lang ho na meron silang standby generator. Ay, Yun naku, lang, pati kasi ano yan eh. Kuryente yan eh. Kaya nga, Yan. para ma-workout. Namumroblema na raw sa Palawan, pare. Sa kuryente, Kailangan na raw i-take over yung cooperative doon. Dapat daw NEA na makialam to take over the cooperative. Problema ba na cooperative ba may problema o yung supply ng kuryente? Hindi ko maintindihan. kasama yon. Pag na-take over ng NEA yan, anong gagawin ng NEA doon? Kailangan magdala siya ng supplier ng kuryente. Kasi ang haba ng Palawan, Oo. Ang haba ng Oo, pahabayan. yung bayan-bayan. Okay. Baka i-privatize pagkatapos. Tanggalin mo na yun. Malamang sa hindi. Ay. Kasi Iloilo din daw po. Yung Iloilo Airport, may naglalaway na dyan. Bago yan, Iloilo Airport. Laki po ng ginastos dyan. Tapos may bago convention center dyan. Parang joint venture ata yan. Something like that. Maganda. So, meron pong unsolicited proposal. Ayusin yung Ite-take over yung Iloilo Airport. Yan. Paano kaya yun? Ano kaya mangyayari? Pwede ho bang i-take over nyo yung mga luma-luma? Hindi yung bago. Hindi yung bago. Panglaw. Yan. Take over. Cagayan de Oro. Ano yung kasama? Lagindingan. Lagindingan. Okay. Yan po ang mga type. Iloilo. Bago. Yan. Take over nyo na rin yung Yung Clark, tinake over. Ngayon, malapit na yan na iya. Lahat ng kumikitang airport, sarap i-take over eh. Yan, hindi nyo na kailangan ng constitutional amendment yan. Saan? Yan sa mga take over. Kailangan nyo lang po cooperation ng DOTR. Ay, naku po. Ano ba yan? Ano ba yan nangyayari dyan, DOTR? Take over ng take over. Sana naman ito, mayroon missionary activity. Alam mo kung Ano? nag-take over kayo ng napaka-profitable na activity dyan sa transport sector. I-take over nyo na rin yung modernization program ng jeepney. Traffic system, yan. Okay. Isa sa mga kondisyones pag take over na meron kayong ganito. Meron nagtatanong dito, yun daw nakikialam na si beauty parlor girl. Kailangan daw po i-scrap na yung NTF-LCAC. NTF-LCAC. Etong alin na to, pumunta rito, akala na natin magpapa-beauty parlor lang. Ilang araw lang siya rito. At alam niya na kung anong dapat nating gawin. Napakahusay naman ito. Kailangan daw tanggalin natin yan. At saka ano bang basis niya dyan? Ang kanyang trabaho dapat ay yung tungkol sa freedom of speech. Yung press and freedom of speech. Di ba nga pinagbigyan na nga siya doon? Kung sino-sino nang kinausap niya. Lumalabas ngayon, mula sa simula, yan ang pakay nila. Di ba? Ayan ang pakay nila sa pagpunta rito nito si Irene Khan. Beauty parlor. Oo. Tinira tuloy siya ni Senator Amy. Ito, nangingialam eh. Oo. Di ba hindi mo maintindihan kung anong ginagawa ng... Ang dahilan daw po niya, kailangan na natin tanggalin yan. Yan po yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Outdated na raw. Luma na. Kasi may freedom of expression na daw ngayon. Nag-improve pala under the Marcos administration. Thank you, So what? Hindi naman yun ang sinabi ni Senator Amy. Hindi, magiging economic platform ito. Yung pondo para dyan, hindi na tungkol sa armed struggle. Hindi, sabi tuloy ni Senator Marcos, 10 araw ka lang dito. Oo. Wala kang binisitang barangay.
na Merong arm. na palitan ng NTF. Oh. Ha? Nakipag-usap ka lang sa ilang witnesses. Mga bias pa yung kinausap mo. Ngayon, expert ka na on NTL. NTF, LGAC. Buti, hindi sinabi ni Amy, sa bunutan kita dyan eh. O kaya pa. Mag-i-enjoy ka, Senator, doon. Kasi yung buhok nun Marami ka isa sa bunot. Dadaling kita kay Ricky Reyes eh. Baka hindi kaya ni Ricky yung kanyang buhok eh. Remember, teka muna, baka para alam ng mga taga-subaybay natin. Ano ba posisyon ito? Special Rapporteur. They are independent human rights experts working voluntarily to make reports on specific country situations. Volunteer siya. Or thematic issues ba? May thematic pa. They make policy recommendations but they cannot coerce governments to apply these changes. So, yun naman yun, bro. Ang ang ano kasi na nito, may political angle to eh. You know, the Philippines po, meron tayong tinutulak na makasali tayo dyan sa UN Security Council. Okay? Isa pa doon, yung UN Commission on the Status of Women. Kung sisiraan tayo nitong si beauty parlor girl, magkakaroon tayo ng disadvantage. Baggage ka agad yun. Ito po ang tanong. Sino ba nag-imbita dyan? Tayo ba ay sinabi natin sa UN, magpadala nga kayo dito ng rapporteur? Rapporteur. Dahil namumblema kami? Or did they impose themselves on us? Ito ba si beauty parlor girl, sinabi, kailangan yung tanggapin ako. Hindi. Wala tayong sinasabi. Ganun nga. So, may kinalaman doon sa effort natin na makapasok dyan sa mga UN agency na yan. Yeah. Oo. Sigurado yun. May nagpadala. Baka nga may nag-finance pa dyan eh. Kalaban natin doon sa membership. May paki. Nagpaki. Kalaban natin sa membership. Pagpasok. Baka, ay, napakahigpit po ng labanan dyan. Tatakot-takot na labi yan. Tignan natin kung sino yung mga other contenders. Para malaman natin kung sino yung Okay. Sana yung pinadala rito, maayos-ayos yung buhok. Hindi naman. Kasi daw po, nagbago na ang sitwasyon. Wala na raw yung mga pangamba. Nung itinayo yung... as a matter of fact, kasi nasabi ngayon... Kasi meron na peace negotiation. So hindi na kailangan niya. As a matter of fact, kasi nasabi ngayon, hindi na nga tungkol sa suppression of armed groups, kundi economic na nga. Yung community development na nga gagawin na. So, bakit mo pinatitigil yan? Oo. Ay, nako. So, mabuti pa, pagupit ka muna. Ayusin mo muna yung buhok mo. Kasi daw po, dati ng member ng Amnesty International yan. Nako. Yun ang sabi ni Amy. Ito naman si Amy, masyadong prangka eh. Oo. Mano kung member ng... Amnesty International. Maka-Amnesty International siya. Hindi lang naman Pilipinas ang binabarata nila. Lahat ng iba pang mahihirap na bayan, binabarata nila. Amerika, hindi naman nila kaya banata. Ano ba human rights record ng Amerika? Antindi Even today. Ang problemado yan. Magmula pa nung niyari... Ang China, ano po ba ang freedom expression niya? Ang Singapore, do they have freedom of expression? Just like us. In Malaysia. Yeah. Malayo-malayo sila sa freedom of expression dito. Binabanatan ba nila yan? Yan po ang... ito naman talaga, hindi mo maintindihan ito. Kasi marami na raw bumalik na rebels. Oo, pero meron pa natitira doon. Anong klaseng argument yan? Hindi, baka ito kaya ganyan yung buhok. Na overcook eh. Pag-iisip. Na sobrahan sa gamot. Yung pampakulot ng gamot. Na, pag sumusobra ho, nakigiging kinky. Oo. Hindi, pero yun na nga. Kaya nang binanggit nyo kasi, meron dito sa bansa natin, meron ding mga,
Overcooked din. satellite offices ng Amnesty International at human rights groups, yan ang dun din sila kumukuha kumakain. Yun na nag-imbita? Malamang. At saka pati data, di ba? Saan kumukuha ng pondo yung mga grupo yan? Okay, sige, okay. Meron din silang pare. Di naman sila pwede mag-function for free, pare. Meron sila. Kaya nga, saan sila kumukuha ng pera? Pag kumuha ka ng pera doon, amo mo na yun. So, Hindi ka pwede magkaroon ng findings na, wala na palang human rights violations. Mali! meron! Mali! Lagi meron. Lagi meron. Binigyan ka namin ng pondo, maghanap ka. Para bang napakasama natin pag sinabi, bakit kayo may LTLF ka? Hindi na kailangan yan. Bakit? Why are you still insisting? Parang image natin, napakatanga natin o napakasama natin. We insist on doing this. Wala nang use. Kaya lang meron yan para mang-api. Yun ang message niya eh. No. Kaya nga sinabihan siya ni Senadore, meron ka ba pinuntan na barangay? Meron ka ba nakitang ang dami, naging expert ka na, hanggang dyan ka lang. Hindi ka nga nakapunta sa beauty parlor eh. Tapos expert ka. So, dahil po sa UN rapporteur na yan, si Irene Khan, may mga organization dito, Amnesty Philippines, UN, ha? Yan, yung sinasabi ko sa'yo. Ayan. Ay, nagsasalita ngayon. Ang record daw ni Marcos. Kailangan mag-commit daw siya sa human rights. As it is nga, by the way. Biglang may kasalanan na yung presidente bigla. Nagsalita lang to si beauty parlor. As it is nga, nabawasan ng issue si beauty parlor dahil si former Senator Laila de Lima ay hindi na nakapiit, ika nga. So, Hindi na nakakulong. Nawalan sila ng issue doon. Pero hindi na rin nagsasalita si Senador. Hindi na rin. Dati kasi ingay eh. Siguro na-realize niya rin, walang kumakagat. So, Human Rights Watch din po. Yan. Kasalanan daw ni Marcos yan. Red tagging. Wakasan mo na yan. Alisin mo na raw yung red tagging. Ano ba yung red tagging talaga? Hindi ko pa naiintindihan hanggang ngayon yan. Tagal ko na naririnig. Yun ang dapat na ginawa ni Irene. Define red tagging. Ano ba yung red tagging? Palagi natin sinasabi, red tagging. Gaano kasama ba yung red tagging? Sino gumagawa ng red tagging? Yung alam ko lang na red tagging, Valentine's Day eh. Yung tag. Hindi, tsaka yung Malapit na, oo. pag nag-sale po, Yan. Tinatag ng kulay pula. Yan. kulay-pula yan. Sale item yan. Sale item. Yun ang red tagging. At 9:31 ng umaga, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Andito si Jonathan De La Cruz, si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit. Gandang Morning. umaga. Morning. At good morning dun sa mga tumatanggap sa 4Ps Ayun. Yan. na nagsasanla ng kanilang ATM card patay. Okay. Gawain pa rin ninyo yan. Tigilan na ninyo. Kawawa. Oy, may binaril na 5-6 doon sa Mindanao. Oo. Isang araw lang. Binaril, hinold up. Delikado. Baka tinatarget na yung mga 5-6 na yan. Alam mo daw, at any one time, ang estimate, 10 billion Ang na umiikot. pinaikot Ang sa umiikot. 5-6. At ang nagpifinance niyan, walang iba, kundi Mga isang bangko bangko rin. Kung kaya nyo pala mag-finance ng ganyan, ba't hindi nyo pa diretso doon sa mga nangangailangan ng micro-lending? Magtayo ng isang micro-lending subsidiary ang bangko. At doon kayo, Para legitimate. ang laki ng kita. Ang hirap Sa po eh. microlending. Ang hirap po magtayo ng Bakit? Kailangan mo lang ng taong Tapos marunong subject ka nakakaintindi pa sa Ayaw ho namin, PSP. Ayaw nyo? ayaw namin kasi baka ang gamitin pa So sa naman- loan shark na lang kayo magpapautang. Hindi ho. Ano? Ayaw namin yun kasi baka gamitin na naman ng mga Grab na naman ang gagamitin para mag-deliver. Ayaw. Oo. Ayaw ho namin sa Grab. Ayaw nyo sa Grab. Bakit naman?
Grab yan ang napakalakas niyan sa isang connect nila sa Malacanang. O bakit ayaw mo yan? No hard questions, please. Ayan. Ang Grab. Yan pong 4-piece, meron ng 200,000 pamilya po. Tinanggal na. Pero nagdagdag din. Kasi may Nagdagdag mga bago. din yung mga bago. Kasi yung 200 na yun, Dapat yung kanilang mga nag-graduate anak na yun. nag-graduate na. Nag-graduate na dapat. Kailangan po kasi meron kayo anak na nag-aaral. Ayan. Pero ang mas lalo pong inaalala ngayon, yung mga nagsasanla ng ATM. Pag nagsanla ka daw ng ATM, tanggal ka na dyan. Kagad. Maganda ba yun o hindi? Maganda yun kasi kailangan disiplinado ka naman. Gamitin mo yung ano mo, hindi do not use it for some other purposes other than what is there. Di ba? Hindi kung emergency, nangailangan ako, tsaka matagal pa yung ATM, manghihiram Ang matagal ako pa yung ngayon. pag-ano ng ano. Mga matagal pa yung, pero may emergency ako, sasanla ako. Pero ba't ang dami? Naging kaugalian. Oo, yun na nga mali. Yun ang mali Ang dapat, Alam mo, kasama sa, alam mo yung EQ, emotional quotient. Nag-test po yung mga psychologists. Nag-devise sila ng test kung gaano kataas ang EQ ng isang bata. Okay. Nag-iwan sila ng candy. O ng candy, ng chocolate. Ang sabi, pwede mo kainin na ngayon yan. Pero kung mamaya mo kakainin yan, dodoblehin ko yan. Okay? Yun yung emotional consent na yun. Tapos kinukunan yung mga bata. Meron Sino yung kakagat sa ganong klaseng ano? meron talaga yung matataas ang kanilang EQ. Naghintay. Oo. Hindi ginalaw yung... hindi sila gumalaw. Hindi sila gumalaw. Yung iba, who cares? Kamain. Tira. Ayan, ano ba naman? Yan po, the same example, dyan sa ATM. Yung ba nangangati? Nangangatin Kailangan ko ng... Kailan ko nang isanla ito? Kailangan ko na magsabong or what? Kailangan ko nang uminom Oo, ganon. Sanla ko na ATM. Magkano? Pag Emotional. yung ATM. 5-6 yun. 5-6 yun. Sigurado. Yari na Para agad. sigurado, ka magbayad, bibigay mo yung ATM, mo. card mo. Card mo. Grabe yung mga racket, pare. No? Nakaprenda ka na. Grabe yung mga racket. Pati mga teacher, victims niyan Ay, naku, plugin nga. Yan. Kakaawa. No? Pero may mga malalaking, ewan ko naman kung bakit naniwala itong mga ito. Sino? Yung mga junket operators daw. Di ba yung sinasabi natin na palipat-lipat sila? Itong nanloloko na ito. Ngayon, ito ang kinukunan niya. Oo. Pagkatapos nabisto siya, nagtayo ng iba na naman. Ponzi scheme Oo. Pero ang lalaki Anong, ang enrollment sino mo, binibictim nila? yung mga may pera. Yung mga ang enrollment mo, Scam. scam. Ang enrollment scam. mo, minimum 500,000. Oh, wow. Dahil ang laki nakikinikita mo Junket nga Nandun sila sa mga casino. May mga table kayong hinahawakan. Parang gano'n. Patay ka na. Kasi nagbigay ka, may bibigay sa'yo pang interest. After a while, wala na yon. Yun. Exactly the same. Yung mga overseas Filipinos, malamang yan ang Kasama target yun. nila. Kasama yun. Oh. Yan ang problema. Isa po daw sa naging pag-asa yan last year kung bakit umakyat tayo ng 5.6. Dahil tuloy-tuloy ang padala ng pera ng ating mga overseas Filipinos. Mga bayaning Tigilan nyo na yung pagpadala ng pera dito. Bakit kayo nagpapadala ng pera dito? Ha? Oo. Yan lang naman na nagliligtas sa amin. Oo. sa ngayon. Yan ang bumubuhay sa ekonomiya. Yan po. Kaya umakyat ang consumption. Kasi tumaas ang ang remittances. Hindi ganun kasigla ang turismo. Hindi ganun kasigla ang foreign investments. Exports, laglag. Remittance, pare. Tignan mo nga naman, kung yan maganda-ganda Ng ang ating overseas plataforma para madagdagan pa yung remittance, not just from the contract workers but from Filipinos overseas. Yung permanent na nandun. Permanent na residents.
kung magbibigay ka ng plataforma, ito ang kikitain mo or ito mangyayari pag nagdala ka ng sa Pilipinas, lalaki pa yan. Dito ka mag-invest. Dito ka mag-invest. Maharlika, yan daw ang gagawin eh. Sana ganun. Kasi yung kagaya niya na, may mga kamag-anak ako, based in California, Okay. nagbabakasyon sila doon sa Baja, Mexico eh. Hindi sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Eh. O nagbabakasyon sila sa Spain. Sabi ko, bakit hindi kayo pumunta sa Pilipinas? Hindi naman namin kayo hihingan. Mga kamag-anak nyo. Oo. Ano to eh, hirap pumunta sa Pilipinas. Ganito yan, kuya eh. Ganito Maraming ganyan. dahilan. Oo. 2 weeks lang kami. Ang hirap eh. Nung bakasyon namin, 2 weeks lang. Ganito ang nangyayari. Ang hirap ng flight, ang ano ng ganito. Iisa lang. Ayun, nako. Dami yung mga sinabi. Okay. Sayang yun. Ito, gusto ko i-congratulate ang Manila Water. Ayun. Paborito ni Parin Joel. Oo. Public Relations Society of the Philippines. Nagkaroon po ng affair dyan sa Marriott Grand Ballroom sa Wow. Pasay City. Matindi, Marriott, matindi. mamahalin yan. Mahal yan. First class restaurant. Ang Manila Water daw po hinakot ang awards. Grabe. Diyan sa Anvil Awards. Gabi ng Parangal. 6 PR programs Anvil nga pa ang tawag yan ng Oscars of Public, Public Relations. Public Relations sa Philippines. Galing pala sa PR talaga nitong Manila Water. Manila Water. Kaya pala lagi nasa dyaryo. Yan. Dyan lang sila magaling eh. Pero congratulations pa rin. Dahil nanalo kayo ng 6. Maraming ibang kumpanya. Aboitiz Power, nanalo dyan. Ay, talaga magaling din sa PR yan. MVP. Mega World. Ilan ang inakot ng MVP? Mega World din? MVP, MPIC din, nanalo rin. Ayan. Puro oligarchs pala yung nanalo dyan. Hindi, kasi pinapakita na maraming categories yan eh. Digital PR, integrative PR, mga ganun. Pero Crisis management. Ang nakakalimutan ng mga nag-PR nito, sa mga anong benepisyo ng publiko dyan sa ginagawa? ang PR kasi sana, performance before recognition. Ganun ba yon? Yun, dapat. Yan ang PR. Hindi Yun press, totoo. hindi press release? Hindi. Ang PR talaga, Or praise release? Hindi rin. performance before recognition. Kung ikaw ay magtutubig, magbigay ka ng totoong tubig. At mura. Magmura. Hindi Affordable, yung akyat na accessible. akyat ang presyo ng tubig. Kung ikaw naman ay may kukuryente, huwag mong kuryentehin ng mga consumers mo. Anong use po nung PR na nalo kayo? Alam nyo ang publiko, asar sa inyo. Hindi ko maintindihan yan eh. Di kayo lang, yung yan pong society, ang yan PR society, binibigyan nila ng award. Yung kapwa member nila. So they're giving awards to themselves. Tapos, ilalathala pa sa pahayagan na bibidahin nila yung sarili nila. Hindi. Media partner ang tawag doon. Media partner. Nakalagay ito. Samantalang bulok na bulok ang image nyo sa publiko. Gusto nga kayong ano yun eh. Ngayon, kahit na anong klaseng PR ang gawin nyo, manalo kayo na 10,000 anvil, bulok pa rin ang image nyo sa mata ng publiko dahil napakasama ng service. Paano ang gagawin natin? Asan ang sewerage? Bayad kami ng bayad dyan. Bakit ang taas na kai-increase lang nga ngayon January. Ngayon February, makikita nyo na. Pare. Ha? Nasaan ang potable water? Don't be surprised. Wag po kayo magugulat. Tataas ang inyong singil ngayong February sa tubig dahil inapprove na po yan ng MWSS. At ang kanilang dahilan, kasi may inflation daw. Yan. So pati tubig, kailangan magmahal dahil sa... binibili ba nila yung tubig? Galing lang yan sa ilog. Libre lang yan. Hindi, yung filtration, no? Importante. Gano'ng kalaki yung... Mahal yan. Anong portion ng bill namin? Yung na filtration na yan. Yan. Paliwanag nyo nga. By the way, Total na nanalo kayo ng Anvil Award eh. Mahalaga ang pagpapanalo nila ng Anvil this year dahil iba na ang nagmamay-ari ng Manila Water, si Enrique Rason. Ang nagpapatakbo. Kailangan ipakita nila na kay Mr. Rason na, Nagpapatakbo. oy, sir, ito. So, ginagawa." sip sila. Medyo kailangan. Sip-sip. Iba na, Bagay majority sa holder. tubig ang sipsipan.
Kasi daw nanalo sila dahil naglabas ng coffee table book Wow. at pinakita sa coffee table book ang kanilang achievements. Kasaysayan. Hindi, achievements. Achievements. Kasama na yun. Yung achievements during kanilang kasaysayan. Anong achievements nyo? Oh, sige. Lahat ng tao asar sa inyo. Siningil sa sewerage. Asan yung sewerage? Siningil sa... Siningil sa Kaliwa Dam. Nasaan yun? Hindi natayo. Pinagmumulta kayo ng Supreme Court. Hanggang Nag-MR kayo. dumiscount pa. Laki na na-discount. 1.4 billion. Okay. So, saksak nyo sa baga nyo yung coffee table book. Kasi ano po bang, niloloko nyo na kami. Ang sama ng serbisyo, tapos mananalo ka ng Anvil Award. May credibility ba yung Anvil Award noon? Yung, Marami akong kaibigan dyan sa parang PR Philian, Society. tsaka Sa PR Society of the Philippines. Napakadami ko pong kaibigan yan. Matatalik na kaibigan. Pero ang para sa publiko, para sa publiko. Mahirap. Alam mo, there's another school of thought na meron kasing mga hindi sumasali sa Anvil o hindi sumasali sa Quill. Yung kanilang importansya sa kanilang mga kliyente ay kapag hindi sila na re-recognize, ginagawa nila, trabaho nila. Meron silang operators at tawag dyan. Operator. Ino-operate yung Anvil para manalo. Hindi. Kala Hindi sila sumasali talaga. Kasi Hindi sumasali. the more na Sumali ka, malala yung spotlight, sumisira, oo. sumisira lalo. So, that's another school. Yun nga ako yung school. Useless yung Anvil kung wala kayong serbisyo. magpapakamatay ito, manalo lang talaga. Hindi nga, no amount of PR can cover for bad service. Non-performance. That's the position that we're Marami taking. kang tropeyo sa opisina. Anvil. Hindi pakitang tao, plastic na naman. Marami. Ang dami na nga natin plastic sa ocean eh. Dinadagdagan niyo pa ng plastic. Kaplastikan dyan eh. Ito sabi ni Rito. Ano? Oh, ang kapal ng mukha nyo. Di naman, Lito. Hindi naman. Ikaw Di naman. naman. By the way, Agency of the Year, yung paborito mo, yung kay Hilchua, DDB Philippines. Agency of the Year. Agency of the Year. Anong ginawa nila? Ba't Ewan ko, agency hindi ko of lang the alam year? kung sino-sino. Mga kliyente nila, Telco, at hindi kayo. Naku, lalo na. Ako po, dami Telco problema. pala ang kliyente nito. Among others. So, tuwan-tuwa sila paring Hill. Congratulations. Ayan. Naku Agency of po. the Year. Paano kaya yan? Pero yung naka-Telco, no? There you go. Telco, sama din ng service niyan. Well, that ibig even sabihin, makes it more grabbing achievement. dinadaan sa PR. Di ba? Dinadaan sa PR, ang serbisyo. Hindi sa tunay na serbisyo. Oo. Oh, ito. Mananalo ng Anvil Wala namang... Sama ng service. Oo. Ano? Meron na. Dream Team ni Secretary Recto. Uy, nabasa ko yan. Nabasa mo? Nabasa. Sino yung Dream Team? Si Wag- Secretary magaling- Recto magagaling is tong mga putting ito. together a dream team Sino, sa sino? Department of Finance. Rolitong Palan. Oo. Dating NEDA Deputy Director General. Nasyan nagpatupad. Ano siya? USEC? Yusek. Siya nagpatupad For ng what? maraming I think for infra and Okay. siya nagpatupad kasi sa NEDA yung pabilisin Oo. ang pag-i-implement ng mga priority projects. Infra. Not just infra but priority projects of government. Yan. Good. Okay. So- Kasama dyan. Ngayon po, kailangan ganyan, nagmamadali. Nagmamadali tayo kasi Kasi humina ang ating infra spending last year. Alam ba yun? sayang eh. Sayang yan. Sayang yung pagkakataon. Oo, yan ang window. Yan ang lang. window. Humina. Dahil daw, pero justification, sa timing daw. Naku. Wala sa timing yun. Hindi katamaran, ha? Timing lang. Kagaya niyan, yun sa... Yung bang major infra, meron bang umaandar dyan? yung Yung subway MRT, nga eh. yung subway. Hanggang ngayon, hindi nila mabili-bili yung mga... Meron pa subway dyan? Meron dito eh. wala akong nakikita May nangyayari. bakod. May bakod. May bakod na. Nakabako. At least nabakuran. Nabakuran. Wala lang activity. O kasi, Demanding nyo naman. Nabakuran na. Gusto nyo kami activity. kasi nga, hindi nila nababayaran yung right eh, right of way. Tay. Ba't hindi Ba't Bago hindi nyo nasikaso? sinara yan, dapat inasikaso muna yun. Nagkakaproblema nga sila. In Di the ba- meantime, di ba habang pinili na yung boring machine? Apat, pare, binili. Oo. Apat. May in the kumita meantime, ron. habang naka-standby sila, nagbabayad tayo, by the way.
Maski na naka-standby yan. Yan ang, Binabayaran mo Binabayaran yun. yung rental yun eh. Rental, lahat, everything. Binabayaran mo. Pati yung mga personnel at lahat. ano, taxpayers money. Of course. All over the Ito eh. country. Para dito lang sa... Hindi pa nila... Ano bang problema ninyo? Diyan, bago na ngayon ang Undersecretary for Rails. Ito'y nananawagan tayo kay Secretary Jimmy. Pagkalawin nyo na po, yung tungkol dito. Kasi, paano pa? Ang laki dapat ng pakinabang na natin dito, maaayos na nga eh. Okay. Undersecretary Rolly Tongpalan, Assistant Secretary Joven Baldosa, galing ito sa ADB at lahat. Okay. Tapos, Undersecretary Charlie Mendoza, ito, napakagaling na collector ito, customs. Okay. At third placer sa bar. At saka si Attorney Gerald Alan Quebral, sa BIR naman to. Sila may hawak ng revenue generation. Revenue generation. Mukhang yan ang Importante. pinupo. Number one na ano ni Mukhang Secretary dyan ang Recto focus yan. ni Secretary Yes. Recto. Yung mga leakages. Kasi ang laki ng leakage. May tanong dito, And he sino knows daw ba where- yung taga Iloilo siguro to? Sino daw ba yung magte-take over ng airport? Eh, sino pa po? Aboitiz? Nanalo ng anbil yan. Unsolicited proposal po, namataan nila, napakagandang airport na to. Saka merong progressive ang Iloilo eh. Napakaganda niyan. So, yung mga... Kailangan ninyo na expertise ng abo. Oo. really? Yes. Paano sila nag-i-expert sa airport? Modernize and ano. Anong airport Bring- yung takbo na nila? Disciplined. Well-credentialed personnel. Ayan, Ayos. ayan. Business strategies to leapfrog Leapfrog, over the yes. 21st century. Yes. Yung, Kahit lahat na ng cliche, itapon nyo na. o naman kaya nga Puro nanalo ng cliche, anbil. itapon nyo na lahat. Kaya nga nanalo ng anvil to eh. Ang katapos-tapusan yan, at the end of the day, anong serbisyong ibibigay nyo? Ganun pa din. Hindi ho namin sinasamang masama at sinasabing masama ang takeover eh. Pero kung ang mangyayari lang, magpapasasa kayo sa profit, wala naman serbisyong kapalit. At sama ho, Anong pakinabang namin doon? yung napunta na ho namin diyang Iloilo Airport na yan. Ang sama ng diskarte nila pagdating sa flooring. Kailangan na lampasuhin. Pasuhin na mabuti. Saka ang sama ng pintura. Sama. Sama. Sama pintura. Hindi. Gusto namin yung... Hindi maganda ang mga bulaklak Gusto namin na nakatanim matte sa finish. paligid. Gusto namin. Yeah. Gusto namin. Beautification po. Okay. Matte finish, tama. Matte finish. Okay, by the way, pag-usapan naman natin to. Ito magandang balita to sa mga Ano to? biyaheng palabas. Maaring i-refund na ng Bureau of Immigration ang costs ng plane tickets and other incidental expenses kapag na-miss nyo flight nyo dahil Aba? kayo tinanong, nag-prolonged questioning kayo dun sa Ba? Totoo okay. kaya yan? immigration. Totoo daw yan? okay. Pangako na naman. Well, wala pang guidelines. Pero yan, Makakaasa kayo. Asan yung guideline? kayo. Ayan. di ba kasi i-interview ng palabas, tapos titingnan nila, uy, mukhang ano to, baka Tatanungin ang tatanungin. tatanungin. Nung di ba, nung Passenger. 2022, naka 30,000 atang naka-miss ng flights. Di ang laki ng gugugulin ng gobyerno para bayaran yan. Mag-isip-isip yung BI, saan sila kukuha ng pera? Kasi nangyayari na lang ngayon, nag-air ng grievances sa social media tong mga na Siyempre, hindi nila nakaka-capture panibagong ng gastos sa kanila yun baka mag-isip-isip sila kung i-refund nila yan, napakadami nila tinitigil. Baka maubos yung budget nila dyan. That will affect policy nila kung gano'n Hindi yung guidelines na yan. Ito yung akin Ano lang. kaya ang guideline? Gagawin nila yung stricto para iilan lang ang makaka-avail niyan. Halimbawa, mataas na tao. Mga gano'n. Halimbawa, umaangal sa social media. Ayan. Yan na lang. Yung mga iba, wala namang binatbat. Huwag na yan. Bahala kayo. Ayaw. Meron naman daw pala ginagawa ng tourism. Ano daw? Ito, PTA, Philippine Tourism Association. Ano daw? Meron sila ng ng expo. Ayun na nga yung expo na yan, puro palabas. Palabas pa to? Philippine Travel Association, ang nakita po dyan, ang mga namamasyal na Pilipino.
Okay. Yun ang pumunta doon. Yes. Ay, Hindi yun namimili ng package para magpadala ng tourist dito. Yeah. Although it's also good. Kailangan, at least yung mga kababayan natin, because of the expo, makakatipid sa kanilang biyahe. Di ba? No. Hotel or... ito yung sinasabi mo, paring Conrad. Ayan, no? Yung timing daw ang kung bakit okay. Kaya yung Hindi infrastructure hindi nakagastos ng mabuti ang nagagastos gobyerno. mabuti. But Wow. Hindi ho. What a reason. Hindi ho timing. Yung inyong pagiging matumal. At saka, wala ba silang Gantt chart? lack of preparation. Lack of preparation. Nakalagay doon na okay, itong sa by March, by first quarter, second quarter. Yung mga, Meron ganyan. oh. Ang Meron, problema, pero hindi naman sinusunod hindi nasusunod eh. Madaling gumawa niyan, pare. Action agenda, Gantt chart, lahat. Ang dami niyan. Maraming, ano yan, meron daw po, eto puro balak na naman. Ang customs daw, artificial intelligence ang gagamitin Uy. para ma-detect ang mga smuggling. Wow. Tagal niya na sila sa... Kung natural... Taon-taon, merong budget ang customs ng kanilang digitalization. Magmula pa nung... Dati na. naka-shorts pa lang si Jonathan de la Cruz. Computerization at ano. Oo. Taon-taon, Nakailang... merong budget Ay, yan nako. for... Wala po nangyayari dyan. Why? Binabara nila. Oo. Dahil matitigil yung kita. Yung AI niyan, talon-talo yan ng natural intelligence ng mga tiga doon. Walang sinabi Wala yan. sinabi yung AI na yan. Yung AI na yan, magiging PI din yan pala araw. Balang araw. PI nyo dyan sa customs. Oo. AI pa kayo dyan. Yung AI na yan, walang diskarte yan. Ang natural intelligence may diskarte. Dapat ito manalo ng anvil. Oo. Galing sa PR. Hindi ba? AI, Naisip yung AI. Wow. Okay. Magtatapos po ang karambola ngayong Lunes. 5 ng Pebrero 2024. Magbabalik kami bukas. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Huwag kayo aalis. Nako! Andyan na ang Ronda Pilipinas. Humahangos. Kasama ang award-winning broadcast journalist, At distributor ng punuan bakit. Yan, kuno ang mga host. Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.